So ayun guys, nandito tayo sa ating Photoshop and yun nga, gagawa tayo ngayon ng election campaign poster. So dahil nga halalan pa rin naman ngayon, so kailangan natin gumawa ng mga ganitong content. So para makatulong doon sa mga, lalo na sa may mga negosyo ng tarpaulin printing shop. So kung wala yung artist ninyo, tapos kailangan yung gumawa ng tarpaulin design para sa campaign materials, no? Ito, gagawin natin. So, ang size lang na gagawin ko dito is 2x3, no? Which is converted siya sa inches na 24x36. Ang resolution na ginagamit ko pag mga tarp is 72 lang. Then, press mo yung create. First thing na ginagawa ko pag gumagawa ako ng mga ganitong tarp design, ang una kong ginagawa is yung background, no? Ang una kong gagawin ngayon dito, gagawa ako ng gradient color na red and transparent lang. Punta ka dito, tapos punta ka ng gradient. Yan. Tapos dito pwede kang mamili. Dito, pwede sa basic. Kung itong foreground sa yung background. Ang gagamitin ko dito is ito. Foreground to transparent. Ayan. Then, click mo yung OK. Tapos OK. Next na gagawin natin, so importante na nag-download na kayo ng mga materials na ginagamit ninyo sa pag-layout ninyo ng design. So meron na ako dito nakasave sa folder ko. Punta lang ako, ayan. So ang gagamitin ko dito, itong Philippine flag. So i-drag lang natin papunta ng Photoshop. Tapos resize lang natin. Ayan. Lagyan natin dito sa bandang taas. Tapos, okay. Tapos, syempre, i-delete lang natin yung background na white, no? So, ang gagamitin ko dito, pan-delete ngayon ng background na to is yung marquee tool. Ito. Punta ka dito, right-click mo. Punta ka, selection tool pala, sorry. Punta ka dito, tapos, punta ka ng magic wand tool. Click mo dito sa surface na plain white. Dito. Ayan. Tapos, press mo yung delete. So, ngayon, may lalabas na ganyan. Ibig sabihin, hindi editable yung file. So, kailangan mong okay yan. Tapos, punta ka dito. Right-click. I-rasterize layer mo siya. Tapos, saka mo press yung delete dun sa keyboard. Yan. Tapos, para mawala yung selection, Control-D lang. Or dito, pwede mong puntahan dito. Or, yun, deselect. Ganon. Control-D din yun. Okay? Tapos, ito, pwede natin itong babaan yung opacity. Ito. Punta ka dito, opacity, baba natin. Depende sa design na gusto nyong gawin. Pero dito sa gagawin natin, sa bababa natin ng konti. Tapos next na kukunin natin is yung ating model, no? Suwan tamad. So ginawa ko to gamit lang si ChatGPT. Ayan. Tapos resize lang natin. Okay? Ayan. So, i-adjust nyo lang just siya doon sa size na gusto ninyo. Ayan. So, siguro okay na yan. Pwede naman mag-adjust later. Tapos, okay. Tapos, di-delete din natin yung background niya, no? Gagamitin naman natin dito is yung, dito. Punta ka dito sa Windows, punta ka ng Properties. So, pag click mo yan, makikita mo dito sa, dito sa layer palette natin. Dito sa, ito properties. So, hindi mo siya makikita yung remove background. I-right click mo muna to. Tapos, i-rasterize layer mo din. So, makikita mo dito yung quick action. So, click mo lang yan. Lalabas yung remove background. Pag click mo to, automatic, wala na yung background ng ating image na. Next natin na gagawin is gagawa naman tayo ng rectangle dito sa part na to. Ito natin ilalagay yung yung mga text. Punta tayo dito. Ito yung marquee tool. Rectangular marquee tool yung gagamitin ko. Click natin. Tapos gawa tayo dito. Ayan. Tapos punta ka dito. Click mo yung solid color. Tapos yun, gagamitin natin ni pula. Tapos okay. Tapos,
Pwede natin ito lagyan ng stroke, no? Double click lang natin dito sa side na to. Tapos stroke na white. Yun, siguro adjust nyo na lang kung ilan yung gaano kakapal, ganyan. Pero ako, 6 lang gagamitin ko. Okay. Tapos, Control T, transform. Right click, punta ka dito. Tapos adjust mo to. Yan. Para magkaroon ng konting design. Tapos okay. Tapos punta ka ng type tool. Type tool. Tapos type mo dito. Halimbawa kung ano yung niya. Position na kinakandidatuhan. Konsihal. Lalagay ko kung ari. So gagamitin kong font dito is Bibas. Yan. Tapos move tool, tapos control T to transform. Drag mo lang para shortcut ng resize. Tapos okay, balik ulit ng type tool T. Tapos highlights mo lang, control A, punta ka dito sa taas. Click mo tong italic. Ayan, para proportion siya dito sa sa rectangle natin na ginawa. Ayan, konsihal. Tapos gagawa ulit tayo ng isa pang box dito, no? Dito sa ilalim naman nito. O pwede mo din naman i-copy na lang to, itong box na to. Ang gagamitin mo ay Alt, tapos drag mo lang siya. So, ano yung shortcut yun ng Control J na duplicate, no? Tapos i-resize lang din natin siya, Control T. Ito, Control T. Oh, wait lang. Control T, tapos adjust lang natin. Gagawin ko naman is dadalhin ko siya sa ilalim. Kasi ibang gagawin kong kulay dito. So, para palitan natin ito ng kulay, click mo to itong area na to, double click. Tapos, click mo yung kulay na gusto mong gamitin. Ito, kulay blue yung gagamitin ko. Then, okay. Ayan. Ayo, pwede mo nang ilagay dito yung name niya. Dito. Ito, ang gagawin ko lang din para makopy ko na agad itong text na to. Alt lang ulit, tapos drag. Tapos, T, type tool, Control A, para highlights agad. Lalagyan natin yung name. Tapos, okay. Tapos, Control T ulit, transform. Adjust lang natin yung size. Para malaki ng konti. Ayan. Tapos, adjust lang. Ayan. Ngayon, ito, gusto ko din ito lagyan ng konting design sa ilalim. So, double click mo lang to. Tapos punta ka ng drop shadow. So, pwede nyo i-adjust yan kung anong adjustment yung gagawin nyo. Yung size, yan, pwedeng ganon, pwedeng ganito lang. Distance, malayo, ganyan. Adjust nyo lang din. Pwede nyo paglaruan yan. Tapos press OK. No? Tapos, ito, pwede nyo i-adjust to kung pakiramdam nyo medyo na liliitan na kasi space na ito. Pero okay na yan. Tapos gagawa na tayo ng bilog. So doon natin ilalagay yung number niya. Yung sa balota. Punta ulit tayo ng marquee tool. Elliptical yung gagamitin natin. Tapos press nyo yung shift sa dito sa keyboard. Shift tapos drag para makakreate ka ng proportion na bilog. Hindi ma-oblong. Tapos okay. Tapos punta ka ulit dito sa part na to. Then solid color. Gagamit naman tayo ng yellow. Ayan. Tapos, okay. Tapos, double click mo to. Lagyan natin ng stroke. White lang din. Okay na yan. Tapos, outer glow. Ayan. Yung outer glow, pag click mo to, lalabas dito. O, pwede nyo din taasan yung opacity. Ayan. Tapos, yung size. Ayan. Siguro konti lang. Para hindi masyadong exage. Then, press mo yung OK. Tapos, punta ulit tayo ng type tool. Lagay natin yung number niya. Number 7. Kasi palakol. Tapos, highlights lang natin. Palitan natin ng kulay. Gawin natin itim. Tapos, okay. Tapos, palitan natin ng font. Gagamitin kong font dito is Arial na lang. Tapos, black. Para kitang-kita yung number. Tapos, Control T, transform. Yan. Resize lang natin. Ayan.
Adjust lang natin. Yung arrow, pang adjust po yun. Yung arrow up and down, side, left side, the right side yan. Tapos, lagyan natin ng text dito na both, no? Ito, pwede natin itong pagsabay na i-resize sa itong number 7, tapos saka itong color yellow na circle. I-click mo lang yung control, tapos click dito. Yan. Pag nakakita mo na siyang magkasama na, pwede mo nang i-control T, transform, tapos resize lang natin. Kung medyo nalalakihan kayo. Or gusto nyo pa ng mas malaki, o gusto nyo mas maliit lang. Ayan. Bawa, ganyan. Okay na yan. Tapos, check natin. Okay na. Tapos, lagyan ulit natin ng text. Gamitin naman natin ay yung both. Tapos, Control A, highlights ko lang. Tatanggalin ko yung italic para di siya naka-slant. Ayan. Tapos, Control T ulit. Okay. Tapos, meron tayong nilagay dito check. May lalagay tayong check dyan. Meron tayo dito din download. Ito. Lagay natin dito. Gilid. So, may background pa siya. Di-delete lang natin gamit yung Magic Wand tool. Magic Wand tool. Tapos, click lang natin dito sa background. Tapos, delete. So, hindi siya naka-rasterize. Ulit. Rasterize layer natin. Delete. Control D. Deselect yun. Tapos, double click natin to. Palitan natin ng kulay. Color overlay. Gawin natin black. Then, okay. Tapos, Control T, transform ulit. Ayan. Ayan. So, meron na agad tayong no. So, pwede na, tapos lalagyan natin siya ng tagline. Siyempre, hindi pwede mawala yung mga tagline ng mga kandidato natin. No? So, lagyan natin siya dito. Pindutin natin ang type tool. Type natin dito. So, palitan natin ulit ng font. Gagamitin ko naman Vivas. So, mostly pag nagagawa ko ng mga tarpaulin design, 2 to 3 lang po sa ginagamit ko, pero madalas ito lang kasi para hindi masyadong magkakaiba yung font. So, lalagay natin dito. Bali ng tamad. Enter natin. D naman kurap. Ayan. Adjust lang natin muna ha. Palalakihin natin para makita nyo. Move tool. Tapos Control T. Shortcut na yon para mas mabilis palakihin at palitin. Ayan. Tapos adjust natin. Balik tayo ng T. Pindutin natin yung T. Type tool. Adjust natin. Pwede mong lagyan ng space yan. Tapos Control A. Highlights lang natin. Tapos punta ka dito para naka-slant din. Tapos pwede mong i-highlights lang tong kulay na to. Ito. Itong tamad. Gawin natin pula. That's okay. Tapos itong kurap ay gawin nating kulay blue. Ayan. Tapos okay. Then pwede natin siyang lagyan pa ng konting design. So basic lang, stroke lang. Lagyan natin ng stroke, double click. Tapos lagyan natin ng stroke na white para medyo highlight naman yung text. So ayun lang. Ganyan lang kasimple. So, ilalim na pala to. Dito sa ilalim na to, pwede nyong ilagay dito yung mga, limbawa, sponsored to, ni ganito, sponsored by, ganyan. So, yun, pwede nyo ilagay dito sa ilalim. So, yun lang guys. Maraming salamat. See you on my next video.